Mga kababayan, may mahalagang mensahe po ako sa inyo upang ipaliwanag kung bakit maaaring naitatanong niyo sa akin kung bakit tila baga ako ay fascinated sa pagrebisa o pagsusuri ng mga bersikulo sa Biblia. Sa halip na sundin ko na lamang ito. Ang akin pong nakaraan, minsan na akong nakulong sa loob ng iba't ibang relihiyon o sikta. Alam ko ang pakiramdam na maging bahagi o maging bihag ng isang emosyon at kaisipan dahil sa literal na pagtanggap ng mga bersikulo sa Biblia. Ngunit nais ko pong sabihin na hindi ko po sinasabi sa inyo na talikuran ninyo ang inyong pananampalataya o kaya naman ay sabihin ang inyong pananampalataya ay mali. Napaka-unethical po yun, lalo na sa mga kababayan natin, sa isang individual na halos umubos na ng kanyang buong buhay sa gawain ito. Ako po ay galing dyan, kaya naintindihan ko po yun. Hindi po kayang biglain yan. Ako po, ang karanasan ko, after 26 years pa ang lumipas bago ko nagawa ang ganitong kalayaang pag-iisip. Ang pagbabago po ng aking kaisipan, hindi ko po tinapon ang Biblia. Ang ginawa ko po, pinalawak ko ang aking pagsusuri, lumabas ang utak ko sa kahon upang mag-isip ng malaya, kritikal at walang kinikilingan. Ang katotohanan sa pulpito, ang taong nakatayo doon sa pulpito ay may utak na kasing laki at kasing kalidad lang din ang utak mo. Walang nakatataas. Bukod dito, hindi sila ligtas sa bias o sa pagprotekta sa sariling interes. Ang bitag ay ganito. Kung iaasa mo sa kanila ang iyong pag-unawa, mamumuhay ka ngayon, taong 2026 onward, ngunit ang takbo ng isip mo ay nakapako sa kultura o nakakapit sa kultura at kapaligiran ng mga taong sumulat ng Biblia. Libo-libong taon ang nakalipas. Ang layo na ng agwat sa kalagayan mo ngayon. Kalagayan natin ngayon. So gagamit ka ng sinaunang formula para sa modernong problema. Isang bagay na malamang na mismo mga apostol o mga sinaunang una pa sa mga apostol na nagsulat ng Bible ay maaring pagtawanan tayo kung makikita tayo nila ngayon na ganito ang ating ginagawa. At marahil wala po sa hinagap ng mga sumulat ng mga bersikulo ng Biblia yan na pag-aaway-awayan ng tao ngayon ang kanilang mga ginawa. So, ito po ang maikling mensahe at paliwanag ko sa inyo kung bakit ginagawa ko po. Halos nakikita nyo mga sunod-sunod na content ko ay tungkol na sa Bible. Pagkat naniniwala po ako na napakahalagang ito ay rebisahin natin, muling suriin. Dahil ang kalagayan po ng ating lipunan, magmula sa edukasyon, negosyo, politika, at pamumuhay ng tao, ang kalagayan ng ating kapaligiran, ang mga batas, mga polisya na yan, at ang lahat ng nangyayari sa ating paligid na hindi natin nagugustuhan at mga nagugustuhan ay may mga kaugnayan po ito sa pananampalataya ng ating ng sangkatauhan. Ngunit, may nakikita po ako talaga mga red flag na dapat talaga nating suriin at pag-ibayuhin upang masiguro natin na talagang ang ating pananampalataya ay kaya nating tindigan at kapitan sa mahabang panahon at maipasa natin sa susunod na henerasyon na hindi tayo magsisisi o sila man ay hindi tayo sisisihin. So, uulitin ko po, hindi na tayo, ni-encourage ko po ang sambayanan, ang sangkatauhan na hindi na natin kailangan. Huwag na tayong magdagdag pa ng relihiyon at ganun din po pinapahiwatig ko rin po sa inyo ngayon pa lang na wala pa ako plano magtayo ng bagong relihiyon. Ayaw kong magdagdag ng panibagong pasanin sa isipan ng tao. Sa halip, nais ko lamang pong maghatid ng
Gusto ko bang sabihin, teka, mangyaring suriin natin ang ating pananampalataya. No? So, hindi ko po kayang sabihin sa inyo na mali ang pananampalataya ng tao. Ngunit ang kaya ko lang pong bigkasin sa inyo ay mangyaring suriin natin ang pinagmulan ng ating pinapanampalatayahan ngayon. At ito po naman ay makabubuti. Wala po tayong minalabag na batas ng kalikasan. Kung ito po ay gagawin natin, hindi po ito magiging sanhi ng ating pagdurusa, paghihirap o pag-uusig. Kung gagawin po natin ito ng lantay, may kasamang lantay na kaisipan at diwang mapagkalinga sa sangkatauhan. Once again, the power of the brain be with you always.